Hello guys, at welcome back sa ating cooking channel. At once again, ito na naman ang inyong kaibigan sa Kusinang CFW Lutong Pinoy. Ay maghahandog na naman sa inyo ng panibagong lutong Pinoy ngayong araw. So sa nakikita ninyo, mayroon tayong dalawang native chicken dito. At napakaswerte natin at inihatid pa dito sa atin. Kaya i-ready lang natin ito mamaya sa ating putahe ngayong araw. At bago tayo magpatuloy, sa mga bago lang sa ating channel, huwag niyong kalimutang i-subscribe ang ating cooking channel at pakipindot na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa ating mga uploaded videos. So ito guys, sa nakikita ninyo at medyo maganda at maaliwalas ang panahon ngayon. At syempre meron ding magandang tubo ang ating malunggay dito sa ating tabing bakuran. Kaya ayan, nakikita ninyo ay birding-birdi po ang mga dahon. Kaya dito na lang tayo mamimitas. At hindi na tayo problema maghanap pa o bibili pa tayo doon sa pinakamalapit na palengke. At nasipat ko din pala, mayroon tayong hilaw pa na papaya dito sa tabing bahay. Kaya pwedeng dito na lang tayo kukuha. Kukuha lang tayo ng isang piraso at tamang-tama lang sa ating panggamit sa ating lulutuing putahe mamaya. Ito na yung malunggay na ating napitas guys. Hihimayin lang natin ito doon sa loob ng kusina mamaya. Kasama na rin sa paghahanda sa iba pang rekado na ating gagamitin. So of course mayroon na din tayong nakuha papaya. Lilinisin na lang natin ito kasabay din doon sa mga rekado. Napakaswerte din nating nahatiran nitong dalawang pirasong native chicken at ito medyo bata pa at hindi na natin kailangan pang matagalan na pampalambot nito. So guys, I will take time para malinis at pakatay ito. So hindi ko na lang pinapakita sa inyo guys, ito na yung dalawang native chicken na ating nakatay at nalinis. So ito yung gagamitin nating rekado at ihahanda na lang natin ito lahat para sa ating pagluluto. Shortcut ko na lang guys, ayan, naihanda na natin ang ating rekado at nahiwa na din natin ang ating native chicken. At andyan din ang dugo. Usually, sa traditional way ng ating pagluluto ay sinasama talaga natin ang dugo. Lalo na maganda naman dahil native naman ang ating niluluto ngayon. At ayan, nagpainit na tayo ng kawali. At isasangkutsa lang muna natin. Ganun ang paraan ko sa pagluluto lalo na sa mga karne. Kahit anong klaseng karne, baboy, baka o kambing, ay idinadaan ko muna sa pagsasangkutsa para po pakatasin po ito. Sa usual na ating ginagawa guys, ay hinahayaan ko lang na ang katas lang nito ang papalabasin at lalagyan lang natin ito ng konting suka at asin. Sa ganung paraan ay maalis din ang amoy nito o lansa dahil kadalasan naman lalo na pagdating sa native chicken ay medyo may kakaibang amoy din talaga na andun sa karne. Siguro kanya-kanya naman ang ating paraan sa pagluluto at yung sa akin ganito ang aking paraan na ginagawa. At antayin lang natin ng ilang minuto at i-ready na rin natin sa pangalawang proseso doon sa ating pagluluto. So guys, sa tingin ko pwede na ito. Kaya naghiwalay din ako ng isang kaserola para doon natin igisa muna ang ating rekado. Ayan, nakikita ninyo, nilagyan ko na ng mantika at nasubrahan din na sa init na ito. Pero okay lang. Para hindi naman matagal ang pag-aantay. At ayan, pwede na natin ilagay ang ating luya at isusunod natin ang sibuyas at bawang. So ganyan lang kasimple guys. Hindi naman kailangan maraming diskarte ang gagawin dito. So traditional way lang talaga ito sa pagsasabaw ng native chicken. Itutuloy lang natin ang pag-isa at mamaya ay
isasama na natin ang ating napakuluang karne ng native chicken. So ayan guys, napakasimple lang ang pamaraan nito at isang traditional lang din ito sa pagluluto dito sa aming probinsya at hindi naman ito mahirap gawin. So ayan, at nilagay na natin ang ating pinakuluang karne ng ating native chicken at paghaluin lang natin ito. Mamaya-maya ay pwede na nating lagyan din ito ng paminta at kunting pampalasa. Pero bago po yun ay ihahalo muna natin dito ang ating papaya. Ito na po ay nahiwa na natin ang papaya at ihahalo natin ito dahil kailangan din ng haba-habang oras para ito'y lumambot. Dahil alam naman natin ang papaya ay hindi madaling lumambot. So ayan guys, paghaluin lang natin at mamaya lalagyan din natin ito ng isang katurbang sabaw. So yan yung hinahabol natin dito dahil ika nga kapag native chicken ang niluluto natin ay sabaw pa lang ay ulam na. So ito na guys, para lalong bumango ang ating sabaw ay naglagay din ako dito ng tanglad o ito yung tinatawag natin dito sa ibang bansa na lemongrass. So antayin lang natin itong kumulo. So after 5 minutes, ito na nga guys, kumulo na at huwag na nating patagalin pa. Tamang-tama po at kulong-kulo na yung sabaw natin at magtitimpla na po tayo. So gagamit lang tayo ng asin. Mayroon din tayong option guys, pwede din tayong gumamit ng patis kung gusto ninyo. At pagdating naman sa pampalasa, depende na po yan sa inyo kung ano yung preference na brand na gagamitin ninyo. So guys, pasintabi na lang sa mga hindi kumakain ng dugo. At ito na nga, gaya ng sinasabi ko sa inyo kanina ay isinasama namin ito sa pagluluto ang dugo. So ito na nga guys, ilalagay ko na din po ang ating malunggay. So presko yan, galing dun sa puno na ating pinitas kanina. So ayan, kunting panahon na lang at pwede na nating matikman itong ating sinabawang native chicken. Tinadya ko na lang din po itong panghuli ang ating malunggay dahil madali naman itong lutuin. So sa pagkulo nito ay pwede na nating hanguin dahil hindi rin maganda na masobrahan din ang pagkaluto ng malunggay. At ayan guys, pwede na nating ilagay din ang ating green Thailand chili. Siyempre, natural lang sa atin na mahilig tayo sa maanghang. So ito na guys, at natapos na natin ating pagluluto at sa nakikita ninyo ay pwede na natin ihanda ang sakatirbang kanin para dito. So once again, ito ang inyong kaibigan sa Kusinang Swift W Lutong Pinoy ay nagpapasalamat lagi sa inyong pagsuporta sa ating cooking channel. At of course guys, kung nagustuhan ninyo ang ating video sa araw na ito, ay huwag niyong kalimutang i-subscribe, like and share dito sa ating cooking video.